Kinuha na Rafael si Charmaine na umiiyak. Hinubad niya ang floater at kaagad na pinatahan ng anak sa pag-iyak. Binuhat niya iyon at pinatahan. Sa pagkakataong iyon, nagising ako sa katotohanan na hindi kami ang importante sa buhay niya. Nasampid lang talaga kami dito sa pamamahay niya. What's happening? Umalingasaw ang sigaw ni Sofia mula sa loob ng bahay. Tumakbo siyang papunta sa kanyang anak. Inalon niya si Charmaine na hawak-hawak na Rafael. Ano nangyari dito? Muling tanong ni Sofia habang nakatingin sa umiiyak na anak. Walang sumagot sa kanyang tanong. Marina kung tumitig kay Rafael, nakitang-kita ang pag-aalala niya kay Charmaine, pero kay Chloe na muntik ng malunod ay hindi malang niya tinanong. Tipid ako ngumiti sa kanya bago ko kinuha sa Clyde habang buhat-buhat sa Chloe. Pumasok kami sa loob ng bahay at dumiretso sa silid. Ipinasok ko sila sa CR para mapaliguan. Inuna ko sa Chloe na iyak pa rin ang iyak. Chloe, ano nangyari? Bakit ka napunta doon sa gitna? Nasa gilid ka lang nung umalis ako ah. Bakit napunta ka doon? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang pupunta sa gitna kapag wala kang floater dahil hindi mo abuhot ang lalim? Sunod-sunod kong tanong habang sinasabunon ang katawan niya. Suminghap siya. Kasi nanay, tinatanong ko si Charmaine kung sinong tatay niya. Sabi niya si tatay din daw. Tapos natuwa ako kasi pareho kami ng tatay. Ibig sabihin magkapatid kami. Huminto siya at kumuha ng hangin bago ulit nagsalita. Pero siya, hindi. Pinipilit niya na hindi ko tatay si tatay. Hanggang sa umahon siya dun sa swimming pool at tinulak ako, nanay. Nanay, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Humihikbi niyang sabi. Nangilid ang luha ko sa kanyang sinabi. Kaya bata-bata pa ni Chloe para masapit ang ganoong pangyayari. Pero bilib ako sa kanya dahil hindi siya nagalit. Dahil pareho sila ng tatay ni Charmaine. Bugkus ay natuwa pa siya na kapatid niya si Charmaine. Maldita talaga ang batang iyon pero wala akong karapatan na gamitan siya ng kamay. Huwag ka na ulit lalapit sa kanya, Chloe. 2 beses ka nang napunta sa kapahamakan dahil sa kanya. Hindi pa maayos ang kulay, lila sa puwetan niyo ni Clyde dahil sa palo sa inyo na senyora. Tapos ngayon, muntik ka nang malunod, Chloe. Sundin mo naman si nanay. Nag-aalala na ako sa'yo. Sa inyong dalawa ni Clyde. Tumulo na ang luha na kanina ko pa kinikim-kim. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, hindi ko kakayanin kapag mawala ang mga anak ko. 2 beses na ako naiwanan ng mga importante sa buhay ko. Ayoko na mangyari ulit yun. Hindi ko na kaya sa pagkakataong ito. Puno na ng sakit ang puso ko. Konting saya ang naranasan ko nang kasama ko si Rafael tapos bigla-bigla din pala yung kukunin sa akin ng tadhana. Siguro doon na tapos iyon. Yun ang sampal sa akin ng katotohanan na kahit mahal ko siya, hindi na talaga kami pwede dahil may pumilya na siya. Ito na siguro ang huli. Hindi na ako papayag pa na mas malala pa sa sapitin ng kambal dahil lang gusto nila makasama ang kanilang ama. Kapag lumaki na sila, siguro doon na nila tuluyang makakasama si Rafael. Nanay, umalis na tayo dito. Naunahan ako ni Clyde sa aking sasabihin. Gusto mo bang umalis dito, Chloe? Tumango si Chloe. Opo, nanay. Ayoko na dito. Kahit hindi ko nakasama si tatay. Alis na tayo dito. Ako din, nanay. Ibabalik ko na lang kay tatay lahat ng binigay niya. Mukhang hindi naman niya tayong mahal. Si Charmaine ang importante sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni Clyde. Ayokong tintahan ng marumi si Rafael sa isip ng mga bata kaya sinaway ko si Clyde sa kanyang binitawang salita. Hindi totoo yan, Clyde. Mahal kayo ng tatay. Hindi nga lang niya naalala si Chloe, nanay. Sabi pa ni Charmaine kanina, hindi tayo yung totoong pamilya ni tatay dahil silang tunay. Umawang ang bibig ko. Saan pa ba magmamana si Charmaine kundi sa nanay niya? Hindi sila marunong makaramdam at hindi nila alam ang salitang respeto. Ngayon,
Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kambal. Nakatitigan lang kami. Naghihintay sila kung may sasabihin ba ako. Nanay, alis na po tayo. Si Chloe. Oo, aalis tayo bukas. Kaya bilisan na natin ito para makapag-impake na. Sabi ko't mabilis na sinabunan ng dalawa. Tinapos ko ang dalawa sa pagpapaligo. Binihisan ko sila bago nag-impake. Sila na mismo ang kumuha ng kanilang damit sa cabinet at naglagay sa mga bag na dala namin. Hinayaan ko sila na mag-impake. Inimpake ko naman ang aking damit. Ilang oras pa nakalilipas ay walang Rafael na pumasok sa aming silid. Sino ba naman kami? Mahal ko man si Rafael pero tama na. Hindi ko na kaya ang sakit. Ang dalawang anak ko ang mga nganib sa bahay na ito kapag hindi pa kami tuluyang umalis sa pamamahay na ito. Kinaumagahan ay nagising ako sa sinag ng araw mula sa bintana. Hindi ko pala naayos ng mabuti kagabi. Napatingin ako sa magkabilaan ko. Nakita ko ang dalawa na tulog pa rin. Hinalikan ko ang kanilang noo bago ako tuluyang tumayo sa aking pagkakahiga. Iniunat ko ang aking katawan at pumunta sa bintana para maisarado ng maayos dahil natutulog pa ang dalawa. Lumabas ako ng silid at bumaba. Doon, nakita ko si Charmaine na umiiyak. Hinawakan ng dalawang kasambahay si Charmaine habang nagpupumiglas at umiiyak. Ano nangyari? Tanong ko kay Lily habang hawak-hawak si Charmaine. Umalis si Sir Rafael kasama si Ma'am Sofia kanina. Naiwan si Charmaine kaya nagwawala. Sagot ni Lily. Saan daw pumunta? Muli kong tanong. Hindi nila sinabi basta umalis sila kanina. Bakit nila iniwanan si Charmaine? Umiling si Lily. Ewan ko. Hindi naman nagsabi si Sir Rafael. Baka may pupuntahan sila. Mahilig kasi silang umalis ni Sir Rafael kapag napupunta dito si Ma'am Sofia. Mahal niya iyon kahit masamang ugali. Umukit ang sakit sa aking puso sa sinabi ni Lily. Mahal talaga ni Rafael. Pakakasalan niya ba kung hindi? Masakit, oo, pero hindi ako gaga para ipilit ang sarili ko sa lalaking may asawa na. Napatingin ako kay Charmaine na hinahabol na ang hininga sa pagkakaiyak. Kung pwede namang isama ang bata, bakit nila iniwan? Alam naman nila sigurong iiyak si Charmaine, di ba? Hindi ba sila naawa? Ganun na ba kapribado ang kanilang pupuntahan para iwan si Charmaine dito sa bahay? Sinantabi ko ang galit ko kay Charmaine at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Noong una ay ayaw pa niyang magpahawak. Kinalaunan ay nagpaubaya na rin. Naghalo na ang sipon at luha niya sa mukha. Pinunasan ko ang kanyang mukha gamit ang aking kamay. Sinabihan ko si Lily na ako na ang bahala kay Charmaine at gawin na nila ang kanilang gawain. Sumang-ayon naman si Lily at isinama na ang dalawang kasambahay na nakahawak sa kamay ni Charmaine kanina. Tahan na, Charmaine. Anong gusto mo? Magaan kong sabi. I want mommy. Sabi niya. Binasa ko ang aking labi. Mamaya, dadating din siya. Tana, gusto mong kumain? Tanong ko't umiling siya. Sige ka, kapag hindi ka kumain, sasakit ang tiyan mo tapos manghihina ka at magkakasakit. Sabi ko pa. Sige, kakain ako. Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Kaagad ko siyang dinala sa hapag. Inayos ko mismo ang kanyang makakain. Hanggat hindi nakikita na senyora ang mga nangyayari sa amin ng kanyang apo, ay pagsisilbihan ko muna si Charmaine. Naawa ako sa kanya kanina. Dapat talaga isinama na lang nila Rafael si Charmaine. Nakatingin ako kay Charmaine na walang ganang kumain. Hawak-hawak ang kutsara. Gusto mo subuan kita? Nakangiting tanong ko sa kanya. Isang tango ang iginawad niya sa akin kaya iyon ang ginawa ko. Kinuha ko ang kutsara sa kanyang kamay at sinubuan siya. Bumuka naman ang kanyang bibig sa aking pagsubo. Hindi ko alam kung ilang minuto ko siyang sinusubuan hanggang sa umayaw na siya sa pagkain. Iniligpit ko ang kinainan niya at tinayaan siyang nakaupo sa upuan. Matapos kong maligpit ay inayos ko ang kanyang buhok. Inayos ko din ang bangs na magulo-magulo na dahil sa kanyang pagpupumiglas kanina. Wala namang ginawa si Charmaine at niyaan ako sa aking ginagawa. Gusto kong lumabas at maglaro. Samahan mo ko. Dinig ko sabi niya habang inaayos ko ang kanyang buhok. Hindi pa naman gising ang dalawa. Sinamahan ko muna itong si Charmaine para naman maging masaya siya. Wala na mga magulang niya at naawa ako sa bata. Pagkatapos nito ay aalis na kami ng kambal para hindi na kami makaabala pa sa pamilya niya.
Hindi pa naiintindihan ni Charmaine ang lahat kaya siguro ganoon ang reaksyon niya sa sinabi ni Chloe. Sige, pagkatapos nito. Talaga? Hindi makapaniwalang saad niya. Oo naman. Bakit? Usisa ko dahil sa reaksyon ng boses niya. Hindi kasi ako pinapayagan ni Mommy. She doesn't want me to go out. Sa bakuran lang tayo ha? Hindi pwede sa labas mismo. Pagtatama ko sa labas na sinasabi niya kanina, tumango naman siya at ramdam ko ang excitement sa kanyang galaw. Natapos ko ang pag-aayos sa kanyang buhok at nagtungo na kami sa labas. Kinuha niya ang kanyang laruang pala at isang maliit na timba sa gilid at tuluyan ng tumakbo papunta sa bakuran. Nilaro niya ang kanyang sarili habang ako naman ay nakatingin sa kanya. Kinakausap niya ang kanyang sarili habang sinasandok ang bato sa sahig. Nasa parteng batuhan siya kasama ang mga matataas na bulaklak dito sa bakuran ni Rafael. Aliw na aliw akong pinapanood si Charmaine dahil kumakanta pa ito habang naglalaro. This is your order, ma'am. Sabi niya at ibinigay sa akin ang maliit na plato na may lamang bato. Salamat po, miss. Ani ko naman at sinakyan ang kanyang trip. Nagkunwari akong kumain habang nakatitig kay Charmaine na hindi matanggal ang ngiti sa labi. You're already full, ma'am? Yes, miss. Sabay lahat ko sa kanya ng maliit na plato. Tumawa si Charmaine at nagtungo muli sa kanina niyang pwesto. Muli siya sumandok ng panibagong bato at nilagay sa maliit na plato. Excited na tumayo siya tumakbo papunta sa akin. Di pa siya nakakarating ay lumagapak siya sa sementong sahig. Umalingasaw ang kanyang pag-iyak. Nagmadali akong pumunta sa kanya. Binuhat ko siya mula sa pagkadapa. Napakagat ako ng bibig na makitang dumugo ang kanyang bibig. Dinala ko siya sa loob at pinaupo sa sofa. Kinuha ko ang emergency kit at nilapatan ng lunas ang kanyang mga sugat. May sugat din pala siya sa kanyang binti at siko. Pangit ang pagkadapa ni Charmaine. Dinig ko ang paglagapak ng katawan niya sa sementong sahig. Mas lalong lumakas ang kanyang iyak nang pinunasan ko ang kanyang sugat. What's happening here? Oh my God! Apo! Dinig ko sa senyora. Anong ginawa mo sa apo ko? Sinaktan mo siya dahil hindi mo matanggap na mga anak mo ay bastardo sa pamamahay na ito? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang kinuha niyang aking buhok. Napatayo ako mula sa pagkakaupo dahil sa paghigit na senyora sa aking buhok. Napadaing ako sa sakit dahil sa kanyang pagsabunod sa akin. Kahit matanda na si senyora ay ramdam ko pa rin ang lakas niya. Sinubukan kong kunin ang kamay niya sa aking buhok ngunit bago ko pa magawa iyon ay itinulak niya ako. Nabangga ang ulo ko sa hagdan. Umiyak ako dahil sa sakit. Umalis na kayo dito! Hindi kayo welcome sa bahay ng anak ko! Sigaw niya bago kinuha si Charmaine at pumunta sa itaas. Pumikit ako sa sakit ng aking ulo. Inalalayan ako ni Lily at na siya sa pagtayo. Nakita ko ang dalawa kong anak na nakatayo. Lumapit sila sa akin at niyakap ako. Nagsimula na silang umiyak sa akin bisig. Maging ako'y umiyak na din. Wala naman akong ginawang masama kay Charmaine pero ito pa ang sinapit ko. Nanay, alis na tayo. Tumango ako sa sinabi ni Clyde. Nagmamadali kaming umalis ng dalawa sa bahay ni Rafael nang marinig ko kay Nesha na pauwi na sila. Binihisan ko ang dalawa at pinasuot sa kanila ang kani-kanilang bag. Daladala ko naman ang akin. Lumabas kami ng silid. Hinawakan ko ang aking ulo na masakit pa din. Lumingalinga ako sa paligid bago kami lumabas sa paunang pinto ng bahay. Wala naman ako nakitang kasambahay ni Rafael. Nasa bakuran na kami, malapit na sa labasan. Hinawakan ko ang kamay ng dalawa. Matagumpay kaming lumabas. Hapon na at hindi na medyo masakit ang araw. Walang tao sa paligid. Naglakad kami kahit na hindi alam ang daan papalabas sa village na ito. Sa labasan kayo, miss? Napalingon ako sa lalaking nagtanong. Kakaiba ang kanyang dalang motorsiklo. May nakaukit ding pangalan ng village sa kanyang sinasakyan. Opo kuya, sa labasan po kami. Sumakay kami kay Manong. Yakap-yakap ko ang dalawa na tahimik lang. Kumakabog pa ang puso ko na makita ang pamilyar na sasakyan. Sasakyan ni Rafael. Kagad ako nagtago sa dalawa. Inayos ko ang kanilang pagkakaupo para hindi kami makita. Nang makalagpas ay nakahinga ako ng maluwag. Nakarating kami sa labasan.
Hindi ako pinabayad ng lalaki dahil libre daw iyon. Bayad ang lahat ng sakay kapag doon naninirahan sa loob ng village. Hindi na ako umangal pa. Naghintay muna kami dito sa labasan. Hindi ko alam kung ano ang sasakyang pauwi. Ilang minuto pa ay nakaramdam ako na baka maabutan kami ni Rafael kapag huminto kami doon, kaya hinawakan ko ang dalawa at sinabihan na maglalakad kami. Habang naglalakad, kinuha ko ang aking cellphone sa bag. Simula na makarating kami sa bahay ni Rafael ay hindi ko na ito nahawakan pang aking cellphone dahil gusto ko maramdaman ng dalawa ang buong pamilya. Ngayon tatawagin ko na si Bernie para makuha kami dito. Baka maligaw pa kami. Eksakto sa pagkuha ko ay may nakita ko 5 mensahe galing sa kanya. Hindi ko pa iyon nabubuksan ay tumunog na ang aking cellphone dahil sa tawag mula sa kanya. Agad kong sinagot iyon. Bernie, ano? Nasa... Pinutol niya sasabihin ko. Daniela, si Camille. Umiiyak na sabi ni Bernie sa kabilang linya kaya kagad na kumalabog ang puso ko. Napahinto kaming tatlo sa paglalakad. Napatingin ang dalawa sa akin. Anong nangyari sa kapatid ko? Ano nangyari kay Camille? Bakit ko umiiyak, Bernie? Sunod-sunod na tanong ko. Ramdam ko ang pagyakap ng dalawa sa bewang ko dahil sa pagtanggal ko ng pagkakahawak sa kanila. Hindi ko muna sila tinuunan ng pansin at muli kong sinigawan si Bernie. Natatakot ako sa anumang sabihin niya. Huwag si Camille, please. God. Bernie! Sigaw ko. Hindi siya sumagot at umiiyak lamang sa kabilang linya. Wala na siya. Patay na. Umawang ang bibig ko. Kusang tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata. Nasaan ka ngayon? Nasaan ang kapatid ko? Nailibing na siya, Daniela. Kami ang kumuha sa bangkay niya. May tumawag kay Reyna kanina ang pulis. Nalaman namin na nasunog ang sinasakyan niyang bus. Halos hindi siya makilala dahil sunog din ang katawan niya. Nandun ang palatandaan sa balat sa likod niya. Daniela, si Camille nga yung bangkay. Hindi. Hindi patay ang kapatid ko, Bernie. Siya na lang ang meron ako. Bernie, sabihin mo nagsisinungaling ka sa akin na hindi patay ang kapatid ko. Hindi ko matanggap ang balitang iyon mula sa kanya. Hindi ko masyadong nakasama ang kapatid ko sa mahabang panahon dahil sa pagtatrabaho ko sa Maynila. Noong umuwi naman ako, siya naman na nagtrabaho dahil sa pagkamatay ni nanay para sa pambayad sa burol. Na hindi ko siya nakasama na matagal tapos mawawala siya. Hindi ko nabigay sa pamilya ko ang hiling kong magandang buhay. Namatay sila nang hindi ko natupad ang lahat ng yun. Bernie, puntahan mo ako dito sa La Fera 1. Nandito kami. Pupuntahan ko ang kapatid ko. Hindi ko na siya pinasagot at pinatay ko na ang tawag. Tinignan ako ng dalawa. Hindi alam kung bakit ako iyak ng iyak. Walang sabi-sabi kong niyakap ang dalawa na walang alam sa nangyayari. Wala sa sariling muli kaming naglakad. Hindi ko alam kung nasan kami basta ang gusto ko mapuntahan ko ang kapatid ko. Bakit ba ito nangyayari sa akin? May mali ba akong ginawa? Parusa ba lahat? Sobra-sobra naman ang parusa. Masakit na. Hindi ko na kaya. Paano na ako ngayon? Wala na akong kapatid. Ang nag-iisa kong kapatid, hindi ko pa natupad ang sinabi ko sa kanya dati. Tapos kukunin na siya. Ganun na ba kamalas sa buhay ko? Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napapikit ako habang naglalakad. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na busina dahilan para mapatingin ako sa gawing iyon. Kumabog ang puso ko nang makita ang sasakyan na humaharurot papunta sa gawin namin. Namuo ang kaba sa dibdib ko. Natatarantang itinulak ko ang dalawa sa harapan bago ako sumalpok sa sasakyan. Umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Masakit ang aking pangangatuan. Para kong binugbog ng ilang katao sa sakit lalo na sa aking tagiliran.
Dahan-dahan ko iminulat ang aking mata kahit na medyo mabigat pa ang aking mga talukap. Namulat ako sa isang hindi pamilyar na silid. Kawayan lang ang nakapalibot sa lahat. Maging ang bubong ay kawayan lang din. Sunubukan ko maupo mula sa pagkakahiga ngunit hindi ko nakayanan ang sakit ng aking katawan. Napaluhan na lang ako sa aking kalagayan. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng pangyayari. Bago nangyari sa akin lahat ng ito. Ano bang ginawa kong mali para parusahan ako ng ganito? Namatay ang mga magulang ko tapos ngayon ang kapatid ko. Ang mga anak ko. Napasigaw ako. Isang kalabog ang narinig ko mula sa pinto kaya doon napunta ang aking atensyon. Pumasok ang isang ginang na sa tingin ko'y nasa 40s na. Namumula ang kanyang mata at may hawak na towel sa kamay. Nagmadali siyang nagtungo sa akin at kaagad na lumuhod habang humahagulhol. Huwag mo sana ipakukulong ang asawa ko. Hindi niya sadya na masagasaan ka. Humihingi ako ng tawad sa ginawa niyang kasalanan. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang siyang ipakulong. Humahagulhol na ani ng ginang. Ang mga anak ko po. Tanong ko sa kanya. Umangat agad niyang tingin at nagmadali siyang tumayo at agad na lumabas ng silid. Ilang minuto pa ay bumalik na siya kasama ang dalawa. Kaagad na tumakbo sina Chloe at Clyde papunta sa akin. Hindi ko ininda ang sakit ng kanilang pagyakap. Mas lalo ko pa silang nilakap dahil sila na lang ang meron ako. Hindi ko na talaga alam ang susunod na mangyayari kung mawala pa sila sa akin. Umiyak na ang dalawa sa aking bisig. Napuno ng iyak at hagulhol ang buong silid. Sinubukan ko umupo para mas lalo ko mayakap ang dalawa ngunit hindi talaga kaya ng katawan ko. Napapaiyak ako sa sakit kapag pinipilit ko. Nanay, ayos lang. Humiga ka lang muna. Huwag niyo pong pilitin. Sabi ni Chloe sa akin nang maramdamang inaangat kong muli ang aking likuran. Nanay, 3 araw po kayong tulog. Sabi ng lalaking pumunta dito, magigising din kayo kaagad pero nanay, 3 araw po kayong hindi nagising. Kala ko po iwan niyo na ako. Kami ni Chloe. Ani Clyde at muling umiyak. Ano nangyari kay Chloe? Kinakabahan ko tanong. Kibata-bata pa ng mga anak ko ito nang nararanasan nila. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang buhay nila pero bakit ganun? Kulang ba lahat? O mali ang mundong ginagalawa namin dati? Ayaw ni Chloe mapunta malapit dun sa dagat. Ayaw niya na daw maligo doon. Sinubukan ko siyang dalhin doon sa gitna ngunit umiyak siya na umiyak. Natakot ako nang hinabol na niya ang hininga niya sa pagkakahikbi kaya napatawag ako ng doktor. Doon nalaman na baka na-trauma siya sa malalalim na parte. Napapikit ako ng maalala na umuntik na siyang malunod dahil sa itinulak siya ni Shermaine sa swimming pool sa mansyon ni Rafael. Mali talagang nanatili kami sa mansyon na iyon. Ang tahimik namin pamilya nagkandaletse-letse nang pumasok si Rafael sa buhay namin. Naawa ako sa anak ko. Paano na ngayon ang dadanasin niya? Natrauma ang anak ko dahil sa batang iyon. Mabuti ang pinakita ko sa kanya para hindi niya awayin ang mga anak ko. Naawa din ako sa kanya pero pagdurusa ang kapalit ng lahat ng iyon. Maling-mali na inilapit ko ang sarili ko sa batang iyon. Ganun ba? Hindi ko na alam kung anong sunod ko sasabihin. Ano daw po nangyari sa akin, sabi ng doktor. Pangiyab ako ng usapan. Baka muli ako maiyak sa mga malalaman ko tungkol sa 2 kong anak. Hindi ka naman nabalian. Wala naman daw problema. Halos lahat na resultang ginawa niya sa'yo'y normal naman daw. Natatakot lang ako na hindi ka pa gumigising, iha. Natatakot ako baka ipakulong mo ang asawa ko. Kaagad akong umiling sa kanya at pinigilan na magsamula ulit siyang umiyak. Hindi ko mapigilan na hindi siya tanungin tungkol sa kanilang pamumuhay dito sa La Fera. Kilala lugar na ito sa pinaka mababang lugar sa Isla La Fera. Ito din ang pinakadulo ng isla. Halos lahat ng nandito ay mangingisda. May konting resort dito pero sa gitnang parte. Wala akong anak, iha. Hindi ako binigyan ng Diyos ng pagkakataon bilang ina. May sakit ako sa matres kaya hindi ako pwede magkaanak. Ang asawa ko nagtatrabaho sa La Fera 1 bilang private driver ng isang pamilya. Nasagasaan kanya kaya dinala ka namin dito. Iha, humihi. Ayos lang po.
May kasalanan din naman po ako. Pwede po dito muna kami. Wala na kasi kaming pamilyang mapupuntahan. Nahihiya akong sabi. Ayokong humingi ng tulong kina Bernie at sa kambal na Sandoval dahil matutuntun talaga kami ni Rafael. Lalo na't wala silang alam sa nangyari sa mansyon na iyon. Simula ngayon ay puputulin ko na ang koneksyon ko kina Bernie para ito sa ikatatahimik na lahat. Malala na ang nangyari sa amin lalo na sa anak ko si Chloe. Kahit na maghirap kami dito sa La Azul ay ayos lang. Kakayanin kong palakihin sila sa abot ng aking makakaya. Basta wag lang silang mapapahamak ulit sa pamilya ni Rafael. Hindi nila ako mapipilit na bumalik pa sa ama nila. Hindi na. Oo, Iha. Bayad ko na rin sa'yo sa nagawa ng asawa ko. Di pa siya pwede bumalik dito dahil may trabaho pa siya. Tuwing unang araw ng buwan lang siya kung umuwi dito. Paliwanag niya na ikinatango ko naman. Ako si Belen. Tawagin mo na lang ako Nanay Bel. Pakilala ng ginang. Salamat po Nanay Bel. Di bali po, magtatrabaho ako para may maiabot sa inyo. Tuwing buwan para sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Naku, wag na. Ilaan mo na lang yan sa mga anak mo. Ang makakain niyo na lang ang intindihin mo. Hindi rin kasi minsan sapat ang ibinibigay ng mister ko. Inayos ko muna ang aking hinigaan bago lumabas ng silid. Namataan ko si Nanay Bel na nag-aayos na para makapagluto ng pagkain. Bumati ako sa kanya at tinugunan naman niya iyon. Talaga bang kaya mo na? Baka mabinat ka niyan, Daniela. Hindi, ayos na po talaga ako, Nanay Bel. Ay, oo nga pala. Ano nga ulit ang gagawin ko doon sa palengke? May pwesto daw sa Nanay Bel sa palengke dito sa La Azul. Para may maitulong at may maipakain ako sa pamilya ko ay inako ko muna ang pwestong iyon. Isda ang kanyang ibinebenta. Kaya-kaya ko naman ang mga iyon. Itong unang pagkakataon ko na magbebenta sa La Azul Market. Kaya wala pa akong alam sa mga gagawin. Magpapahinga daw muna si Nanay Bel dahil nitong mga nakaraang linggo ay puspos siya sa pagtatrabaho. Ngayon, kabaliktaran ako ang magtatrabaho at siya ang magbabantay sa dalawa kong anak. Pinayuhan ako ni Nanay Bel sa lahat ng gagawin. May katulong naman daw akong trabahante niya doon sa palengke. Naipundar daw nila iyong mag-asawa dahil sa sipag at tiyaga sa trabaho. Kung tutuusin, hindi naman ganoong kasalat ang buhay nila mag-asawa. Akala niya daw kasi ay nanggaling ako sa mayamang pamilya. Kaya iyon ang mga nasabi niya noong una kami nagkita na mahirap lang sila. Natapos ako sa pag-inom ng kape, nagpaalam na ako sa dalawa kong anak na natutulog pa din. Si Chloe ang naapektuhan sa lahat. Dinala ko siya sa dalampasigan noong isang araw. Umiyak lang ng umiyak kaya wala na akong nagawa kung hindi ang ilayo siya doon. Malalampasan din ni Chloe ang lahat ng ito sa tamang pagkakataon. Nagpaalam na ako kay Nanay Bel bago tuluyan ang lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa palengke. Di naman gaano kalayo sa amin. Nasa harap lang namin ang dagat. Konting lakad, nasa isang pribadong resort ka na at katabi noon ay ang palengke. Ang mga turista doon, bumili ng mga sariwang lamang dagat ayon kay Nanay Bel. Malapit na ako sa palengke. Dinig ko na agad ang nag-uumpog ang mga banderang isda. Namangha ako sa ibang lamang dagat na ngayon ko lang nakikita. Ang La Azul, ang pinakamayaman sa mga lamang dagat dito sa Isla Fera. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon pa at nagtungo na sa pwesto ni Nanay Bel. Natanaw ko na kaagad ang isang morenang babae na nag-aayos ng isda sa mahabang mesa. Lumapit ako sa kanya at binati ako. Daniela ka, diba? Sabi ni Nanay Bel, ikaw muna ang gagawa ng trabaho niya. Ako si Girlie. Katuwang ako ni Nanay Bel simula bata pa ako. Pakilala niya nang makita ako. Oo, ako si Daniela. Ano ba ang gagawin ko? Tanong ko sa kanya. Tinuruan ako ni Girlie sa lahat ng gagawin. Nanibago ako sa mga gawain kaya may nagagawa pa ako mali. Hindi naman ako pinagalitan ni Girlie at mas lalo pang ipinaintindi sa akin ang mga gawain. Mabait siya at mahaba ang pasensya. Umiiling-iling lang kung may nagagawa akong mali. Kinalaunan ay nakuha ko na ang mga gawain hanggang sa dumami na nga ang mamimiling turista at taga rito din sa La Azul. Doon ko binuhos lahat ng aking oras sa pagtatrabaho. Sa tulo ng bago ko mga kakilala ay malalampasan ko lahat ng pagsubok ko sa buhay. Sa tulong nila ay makakamit ko ang tahimik na buhay na matagal ko nang gusto makamtan, kasama ang dalawang nagbibigay lakas sa akin sa araw-araw.